Ay, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo mga kapatid? Ang aking mga followers sa ating pagpapatuloy ng ating social media apostolate. Dalangin ko na ang bawat sa inyo ay nasa mabuting kalagayan. Kaya anuman ang mga naranasan ah, ninyo, dalangin ko rin na ang lahat ng ito ay malampasan ninyo. Mga kapatid, samahan ninyo muli si Father Ron upang ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito, araw ng Miyerkules, December 11, 2024. Mula sa Ebanghelyo ng San Mateo, chapter 11, verses 28 to 30. Jesus said to the crowds, "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden light." Kumusta po ang inyong paghahanda ngayong panahon Adbyento, lalo na ng inyong pagbabalik tanaw sa inyong mga sarili bilang bahagi o proseso ng pagbabalik loob sa Diyos, sapagkat alam naman natin na isa sa mga napakahalagang panyaya ngayong Adbyento ay walang iba kundi tayo ay makapagsisi ng ating mga kasalanan. Si San Juan Bautista, ito nakaraang linggo, sabi niya, repent and turn away from your sins. Magsisi kayo at taligdan ang inyong mga kasalanan. Tuwirin ang landas. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Kaya anuman ang mga bigat na ating naranasan sa buhay o anong mga discomfort, tayo ay binibigyan ng Panginoon ng consolation. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, "Come to me, halik kayo. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest." Paano nga ba natin binibigyan ng kagaanan ang ating mga sarili sa tuwing tayo ay nakaranas ng mga bigat sa buhay? O ano mga bigat o stress sa trabaho, no? Paano natin binibigyan ng self-care ang ating sarili? Ika nga, ito ba ay sa magitan lamang ng pagpunta sa mga lugar upang makapagpahinga o pumunta sa mga kaibigan upang makapagbahagi ng mga problema? Ito ay napakahalaga, no? Napakahalaga ito. Subalit maliban sa mga ginagawa ninyong iba't ibang uri ng self-care, napakahalaga na matuto rin tayo na lumapit sa ating Panginoon, ang talagang tunay na makapagbigay ng kagaanan ng ating mga sarili. Ano mang bigat ang ating mga pinapasan sa buhay, with Jesus, everything will be okay. Na magiging magaan ang lahat sapagkat ipinaranas sa atin na tayo ay hindi nag-iisa. Kasama natin si Jesus sa ating pagpapasan, no? As we carry our cross sa buhay natin. Kaya napakahalaga na lumapit tayo at magkaroon ng pananalig na sa magitan ng ating Panginoon ay mapapagaan, hindi lamang mapapagaan, no? Kay Jesus makikita natin ang kahulugan ng mga pagdurusa o anumang bigat na ating naranasan sa buhay, no? Nabibigyan ng kahulugan. So hindi nagiging lalong mas mabigat at hindi tayo dadalhin sa kawalan ng pag-asa.
pag-asa, no? Kasi yung iba ay nawawala ng pag-asa na mapatuloy sa buhay dahil sa mga problema na kanilang nararanasan. O ang iba nawawala ng pananampalataya sa Diyos. So hindi po ito maganda, no? Napakahalaga na matuto tayo, magpakumbaba tayo na hindi sa lahat ng panahon ay kaya lamang natin ang ating sarili o kaya sa magitan lamang ng tulong ng ating kapwa. Bagamat ay mahalaga rin, no, na tayo ay mabigyan ng gabay, ng payo. Subalit higit sa lahat, napakahalaga na tanggapin natin na kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin, lalo na kung tayo ay mayroong pinapasan na mga problema sa buhay. Kaya sabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves, for my yoke is easy and my burden light." So again, a blessed day sa inyong lahat at sana kayo ay nagpapatuloy pa rin sa inyong mga ginagawang paghahanda ngayong panahon ng Adbyento. Ngayong darating na linggo ay ikatlong linggo na ng Adbyento. Salamat kapatid, ay huwag nating palipasin ang mga araw, mga linggo sa mga kinakailangan natin paghahanda, hindi lamang external preparations, no? Yung mga panlabas sa paghahanda, napakahalaga higit sa lahat ay ang internal preparation, ang paghahanda ng ating kalooban, no? Kaya panahon ng Adbyento ay napakahalaga yung ating pagdarasal upang sa gayon ay dalhin tayo sa pagsasaayos ng ating sarili, no? Ng ating mga relasyon, sa ating mga kapwa, kung mayroon man dapat isaayos. Upang sa gayon, ang pagdating ng Panginoon ay ramdam natin, no? Sa magitan ng ating mga ginawang paghahanda, lalo na po ito ay spiritual preparations, sigurado na itong Pasko ay magiging kaiba sa mga nakaraang Pasko sa buhay natin. Dalhin tayo sa mas malalim pa na pananampalataya at matibay na relasyon sa ating kapwa at higit sa lahat sa Panginoon. So again, a blessed day sa inyong lahat, and rest assured of my prayers for each one of you and for your family.